Sa planetang Blue Star, isang lugar na puno ng pag-asa, nagsimula ang Transference Disaster, isang trahedyang nagwasak sa katahimikan ng mundo. Mabilis itong naging impyerno. Hindi ito simpleng sakuna. Sa loob ng ilang oras, lumusob ang mga halimaw na tila galing sa ibang dimensyon. Hindi handa ang isang sangkatauhan. Hindi handa ang Blue sinira ang paniniwala at simula noon, ang kapangyarihan ay naging sukatan ng kaligtasan. Mga halimaw sa kawalan, chaos na walang paliwanag at isang katauhan na pilit lumalaban. Dito nakilala ang bida, isang E-rank na awakener, pinakamahina raw. Pero sa ilalim ng pressure, nagising ang kakaibang kapangyarihan. Habang bumubulusok ang stats, 90, 99% hanggang 100%. Unti-unting nagbabago ang lahat. Xu Jingming, ang SSS Plus Purple Thunder. Ang kanyang transformation, kumpleto na. Hindi lang basta lakas, ito'y divine lightning. Bumaba mula sa langit, winasak ang limitasyon. Isang immortal legend mula sa pagkabagsak. Sa kanyang kamay na kumikislap ng cosmic energy, ang laban ay magsisimula, mga Lods. Nagsisimula ang chapter, mga Lods. Opisyal na nagsimula ang survival round ng Cebu Pacific Arena noong Marso 20. Mas nakakakaba kaysa sa ibang event, ang atmosphere ay parang natatay ang feeling. Habang nagdagsaan ang mga manonood sa venue upang masaksihan ang pinakamatinding kompetisyon ng tournament. Napuno ng walang bilang na drones ang kalangitan, na live streaming sa bawat sandali ng survival round. Sabik na naghihintay ang lahat kung aling prodigy ang aakyat sa tuktok ng ability points leaderboard. Sa spectator stands, biglang namula si Xueying. Hindi niya mapigilan ang pag-isip kung paano siya walang tigil na pinahirapan ni Xu Jingming sa buong gabi bago yon. Sa kaloob-looban, tahimik siyang nag-aalala kung may sapat pa bang lakas si Jingming upang magningning ngayon. Napansin ng dalagang nakaupo sa tabi niya ang hindi karaniwang pag-ugali ni Xueying at kinabahan na tinanong. Si Xueying ay tanging nauutal na pagtanggi lamang ang masasabi, na sinusubukang itago ang kahihiyang kitang-kita sa kanyang mukha. Sa stage, masiglang inihayag ng host na opisyal nang nagsimula ang huling event ng National Intercollegiate Tournament. Mabilis na lumitaw sa giant screen ang mapa ng Macau region. Sakop nito ang mahigit 400 square kilometers, at tahanan ito ng libo-libong level 3 hanggang level 5 monsters na naghihintay sa mga contestant na pumasok. Sa susunod na 10 araw, 80 young prodigies ang kailangang mabuhay habang nanghuhuli ng monsters upang makaipon ng points. Ang final rankings ay matutukoy sa bilang at antas ng mga monsters na natalo ng bawat contestant. Lubhang brutal ang mga patakaran. Pinapayagan ang mga contestant na mag-atake sa isa't isa. Sinumang matalo o mapilitang i-activate ang kanilang protective shield ay agad na aalisin sa tournament. Habang ang kalahati ng kanilang points ay ililipat sa kanilang kalaban, umugong sa excitement ang audience. Naniniwala ang lahat na ang mga labanan sa pagitan ng pinakamalakas na paaralan ang magiging tunay na highlight ng survival round. Ang buong competition area ay sinusubaybayan ng network ng high-definition cameras na kumukuha ng bawat sandali sa battlefield. Nagpalipat-lipat ang mga kamera mula sa isang contestant patungo sa isa pa habang malapit nang magsimula ang laban. Humawak ang buong arena ng hininga, sabay na sabik na naghihintay sa unang mga pagpapakita ng kapangyarihan. Prominente na lumitaw sa main screen ang pangalang Xu Jingming. Nakatayo sa gitna ng isang siksik na gubat, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang spear, ganap na handa upang simulan ang kanyang pinakamahalagang pangangaso. Ito ang kanyang pagkakataon upang makaipon ng ability points. Sa sandaling maalis ang movement restriction, sinulyapan ni Jingming ang positioning device sa kanyang pulso upang matukoy ang kanyang direksyon. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, sumugod siya ng malalim sa gubat na parang kidlat. Determinadong patayin ang bawat monster sa kanyang landas, opisyal nang nagsimula ang survival round. Hindi nagtagal ay lumitaw ang unang biktima ni Jingming. Isang mabangis na ungol ang umalingaw mula sa siksik na kakahuyan. Isang pack ng forest wind wolves ang nahuli ang amoy ng tao, at mabilis na pumalibot sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Walang pag-aalinlangan, inikot ni Jingming ang kanyang spear.
Sumabog ng marahas ang brilliant orange lightning, pumunit sa hangin bago bumagsak sa mabangis na mga lobo. Sa parehong oras, naglabas ang mga lobo ng walang bilang na matatalas na wind arrows. Lahat ay direktang nakatarget kay Jinming, ngunit bawat isa sa kanilang mga pag-atake ay naharang ng mga bolt ng lightning na nakapalibot kay Jinming. Nakangiti ng may kumpiyansa, pinanonood ni Jinming ang mga monster na nalulugmok sa kabuluhan sa harap ng overwhelming power ng Capital Divine Lightning. Bawat ikot ng kanyang spear ay may sapat na lakas upang agad na patayin ang isang monster. Isang napakalaking surge ng lightning ang sumabog mula sa katawan ni Jinming, na binalot ang buong gubat ng mapanirang kapangyarihan. Ang mga thunderbolt ay nagwalis sa lupa, na sinunog ang buong wolf pack bago pa man sila makalapit sa kanya. Nagkalat sa sahig ng gubat ang mga bangkay ng mga monster. Kalmadong naglakad si Jinming sa battlefield at patuloy na sumulong ng mas malalim sa kakahuyan. Parang ang lahat ng nangyari ay wala lamang na warm-up. Sa sandaling iyon, patuloy na lumilitaw ang serye ng system notifications na nagbibigay kay Jinming ng napakalaking halaga ng ability points sa maikling panahon. Nararamdaman ang saga ng enerhiya na dumadaloy sa buong katawan niya, ngumiti si Jinming ng may kasiyahan sa kanyang unang mga resulta. Nang hindi tumitigil, patuloy siyang sumulong patungo sa core region ng Mado, na hindi handang sayangin kahit isang segundo. Samantala, matagumpay na nag-reunite si Wang Qi at ang mga miyembro ng Jin University. Mapaglarong biniro ni Wang Qi si Han Jian pagkatapos mapansin na mukhang nahihirapan ito sa pakikitungo sa mga monster sa gubat. Ngumiti lamang ng mahinhin si Han Jian. Laging pabor sa mga may pambihirang combat strength ang survival competitions. Bilang support type fighter, ang katotohanang nakaligtas siya sa isang monster-infested region ay itinuturing na mapalad na. Lumitaw ang isang makahulugang ngiti sa mukha ni Wang Qi bago niya imungkahi na simulan nila ang kanilang plano. Ang kanilang pinakamalaking layunin ay ganap na alisin ang Mado University. Ang pagkakamay sa pagitan ng captain ng Jin University at ng captain ng Jin Cheng University ay opisyal na nagmarka sa pagbuo ng lihim na alyansa sa gitna ng survival round. Mabilis na sumulong ng mas malalim sa gubat ang grupo. Lahat sila ay naunawaan na ito ay hindi pa nangyayari na ang mga leader ng dalawang elite universities ay magsasama laban sa isang tao. Ngunit wala silang ibang choice. Masyadong nakakatakot ang lakas ni Jinming. Nang tinitigan ni Zhao Taiji ang leaderboard, siya ay natigilan ng matuklasan na si Xu Jinming ay umabot na sa 6,310 ability points, na iniwan ng malayo ang second place contestant na si Kong Shai. Pagkatapos ay binanggit ni Han Jian na batay sa lahat ng kanyang naobserbahan, mukhang hindi kailanman tumigil si Xu Jinming sa panghuhuli ng monsters mula nang magsimula ang kompetisyon. Gayunpaman, nanatiling lubusang confident si Wang Qi. Sa kanyang opinyon, walang mahalaga kung ilang monster ang pinatay ni Jinming, dahil sa huli, lahat ng mga point na yon ay mapupunta sa sinumang lumabas na nagwagi sa laban sa pagitan ng mga contestant. Sa spectator stance, hindi mapigilan ng audience ang pag-uusap tungkol sa nakakamanghang bilis ng monster hunting ng Lightning Emperor. Patuloy na tumataas ang kanyang score sa bawat oras na lumilipas. Maraming manonood ang nagsimulang mag-alala tungkol sa Mado pagkatapos makita na ang Jin University at Jincheng University ay bukas na nagbuo ng alyansa upang harapin si Xu Jinming. Sa loob ng E-section, lumabas ang president ng Jin University na may mapagkumpiyansang ekspresyon. Siya mismo ang naghamon kay Leng Shuang, ang president ng Mado University, sa isang high-stakes wager para sa survival round na ito. Walang pag-aalinlangan si Leng Shuang. Agad niyang inilagay ang isang bahagi ng A-grade resources at isang bahagi ng A-grade resources bilang pustahan. Ipinapakita ang kanyang absolute confidence sa kakayahan ng Mado na kunin ang championship. Ang sinabi ni Leng Shuang ay lubusang nagulat kay President Liu. Ngunit mabilis siyang nagbalik ng kumpiyansa. Matatag niyang pinaniniwalaan na walang tsansa si Xu Jinming na makaligtas sa encirclement ng dalawang pinakamalakas na universidad. Kaya agad niyang tinanggap ang pustahan. Tahimik lamang na tinitigan ni Leng Shuang ang screen sa harapan niya. Sa kaloob-looban, laging naniniwala siya na ang kanyang pinakamahusay na estudyante ay muling gagawa ng milagro. Sa ikapitong araw ng kompetisyon, si Kong Shai, isang miyembro ng Team Mado, sa wakas ay humarap sa pinagsamang puwersa ng Jin University at Jincheng University. Agad na sumabog ang isang mabangis na laban sa gitna ng gubat. Kahit na lubusang napakalupit, si Kong Shai, sa kanyang half-beast form, ay tumangging sumuko.
walang daan upang umatras, agad na na-activate ni Kung Shai ang kanyang berserk skill, na ibinuhos ang bawat huling patak ng kanyang lakas sa isang huling pag-atake sa pag-asang baliktarin ang takbo. Sa loob lamang ng 3 maikling minuto, lumitaw ang isang brilliant blue protective barrier sa gitna ng devastated na gubat. Bumagsak si Kung Shai sa loob ng protective shield at opisyal na inalis sa tournament. Lahat ng points na kanyang pinaghirapan ay sa huli ay nailipat sa team mula sa Jin University. Tinitigan ang leaderboard, lubhang natigilan ang bawat contestant. Habang ang third place contestant ay kakasurpas pa lamang ng 10,000 ability points, si Xu Jingming ay iniwan na ng malayo ang lahat na may mahigit 20,000 ability points. Kinabahan na tinanong ni Zhou Taiji kung dapat ba nilang patuloy na hanapin si Jingming. Nanatiling perpektong kalmado si Wang Chai. Nagdesisyon siyang maghintay hanggang 9 oras nang i-update ng system ang eksaktong lokasyon ng lahat ng natitirang contestant sa mapa. Samantala, sa ibang bahagi ng gubat, nagpapahinga si Xu Jingming sa tabi ng bangkay ng isang napakalaking monster. Tahimik, nagsimulang kalkulahin niya ang sitwasyon. Pagkatapos ma-eliminate si Kung Shai, siya na lamang at si Shen Dongling ang natitira sa Team Mado. Tahimik na tinawag ni Jingming ang Deep Blue System upang suriin ang kanyang status panel. Sa harapan niya ay lumitaw ang bilang 51,283 ability points. Ang gantimpala para sa mga araw ng walang tigil na panghuhuli ng monster at patuloy na mga laban. Sa isang mapagkumpiyansang ngiti, nagdesisyon si Xu Jingming na gastusin ang bawat huling punto upang makamit ang isang malaking breakthrough at umabante sa lower 4th rank. Sa isang iglap, sumabog ang isang surge ng brilliant orange lightning mula sa kanyang katawan, na lumikha ng isang dazzling aura na nagwalis sa lahat ng nasa nakapalibot na lugar. Nararamdaman ang bagong gising na kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan, na pagtanto ni Jingming na ang 4th rank ay tunay na simula ng ganap na ibang antas ng lakas. Ang effective range ng Capital Divine Lightning ay lubhang lumawak din, mula 40 metro hanggang 80 metro. Tinitigan ni Jingming ang nagliliyab na lightning na sumasayaw sa kanyang palad ng may ganap na kumpiyansa. Bago ang breakthrough na ito, maaaring nagdulot ng malaking problema sa kanya ang alyansa sa pagitan ng mga universidad. Ngunit ngayon, nagbago na ang lahat. Sa eksaktong 9 oras umalinggaw ang isang notification bell sa buong arena. Agad na in-update ng system ang mapa at ipinakita ang mga lokasyon ng bawat natitirang contestant sa loob ng Mako Arena. Sumigaw ng masaya ang isa sa mga kasamahan ni Wang Chai pagkatapos matuklasan na si Xu Jingming ay nasa humigit kumulang 8 kilometro lamang ang layo. Agad niyang iminungkahi na palibutan si Jingming at ilunsad ang pag-atake kaagad. Gayunpaman, mabilis na napansin ni Wang Qi na si Shen Dongling ay mas malapit pa, nasa humigit kumulang 4 kilometro lamang. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-isip, binago niya ang kanyang target, na nagdesisyon na alisin muna si Shen Dongling at putulin ang anumang suporta na maaaring matanggap ni Jingming. Ang mga miyembro ng team ay hindi mapigilan ang pagpuri sa maingat na plano ng kanilang captain. Binigyan lamang ni Wang Qi ng malamig na utos ang lahat na umalis kaagad. Sa kanyang mga mata, ang tunay na pangangaso ay nagsisimula pa lamang. Salamat sa lahat sa suporta sa aking video. Naway magkaroon kayo ng walang katapusang kaligayahan at kagalakan sa buhay, lalo na sa mga basher dyan. Kung nagustuhan nyo ang video, mangyaring bigyan ako ng like at mag-iwan ng komento upang ipakita ang inyong suporta. Taos puso kong pinahahalagahan ito mga lods. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!